Dalaman ng pag-ibig o kapusukan, hindi para sa lampungan at kalaswaan ang loob ng mga sinihan. Kaya ang sinihang 4-in-1, makakatikim ng 1-on-1 sa batas. Sa Barangay 6, Calle Rizal, sa lungsod ng Calamba, Laguna, isinumbong sa amin ang sinihang blockbuster hit daw sa kalaswaan. Pagsapit ng linggo, ang ilang ligalig na parokyano akala namin pumipreno. Sumasamba kasi rito ang isang relihosong grupo. Pero nagkamali yata kami dahil heto't naghihintay lang pala sila ng tiempo. Back to business na ang ilang parokyano. Milagro! Sa entrada ng sinihan may paskil na R18. Ibig sabihin, for adults only. Bawal ang mga menor de edad na manood ng palabas dito. Ganadong-ganado ang ilan sa pagpapamacho. Maya-maya pa pupunta ang dalawa sa kanila sa loob mismo ng sinihan. Kung nag-ehersisyo sila kanina, ngayon gumagawa na ng misteryo. Huli sa kamera! Kinabukasan, itinulog ng investigador sa National Bureau of Investigation o NBI Calabarzon ang reklamo sa Sini Calamba. Pumaspas ang mga operatiba papunta sa inirereklamong sinihan sa Laguna. Sa buhat pa lang ng sinihan, nakita na namin ang bantay sa takilya. Si Louie Camacho, ang may-ari ng Sini Calamba. Agad siyang kinordon ng mga operatiba. Kayo po yung may-ari. Oo, ako ang nangungupala ko ang may permit dyan. Alam niyo kung may nangyayaring hindi maganda sa loob? Alam ko meron gagano nandyan, pero pinagbabawalan ko yan. Tinaalis ko sila. Ang kulit-kulit lang nila eh. Ang mga tao ko, may flashlight din sa taas para pag may nakita sila ng gano'n. Flashlight na nakagad. Nakita yung pinipicturean ko nga ako para umalis na. Habang nasa sinihan ng isa naming asset, sakto naman nag-aalok ng panandili ang aliw ang ilan sa mga parokyano. Wala nang sinayang na oras sa mga operatiba. Sinalakay na nila ang loob ng Sini Calamba. Uli sa akto ang mga nagmimisteryong mga parokyano. Nabunyag ang mga sikretong pinakatatago sa dilim ng Sini Calamba. Hindi na nilang iginalang ang ilang gamit ng mga sumasambang religyoso sa entablado. Sa harap pa nito kayo nagmimilagro. Sa itaas ng sinihan, nakumpiska ang mga piniratang kopya ng malalaswang pelikula. Mabilis na kumalat ang balitang pagsalakay ng mga operatiba sa Sini Calamba. Tama din yan, inuhuli yan. Para wala pong mga skandal. Inimbitahan sa tanggapan ng NBI ang ilan sa mga nahuli umano sa akto ng kalaswaan sa sinihan. Noong una po, pumunta po ako doon para maglaro lang ng bilyar. Kaya yung na-discover ko na may ganun doon. Ano yung gano'n? May mga may mga bakla. Tapos yun, pumasok na din ako. Hindi niya alam yun ang pamilya ko. Yung siyempre, dumagang yung tag-irap kami. Kailangan kong kumita. So may bigay sa pamilya ko yung mga gusto nila. Hindi ko may bigay. Ay, isip ako. Hindi, lakas ng katawan yun lang. Kasama sa mga nasamsam sa sinihan ang ilang pang malalaswang litrato. Depensa naman ng isa sa mga parokyano na patpad lang daw siya sa sinihan para maganap ng konting pagmamahal. Masasabi ko lang, hindi lahat ng pumupunta doon ang hanap lang ay sex. Merong pumupunta doon na hinahanap niya yung kanyang mundo na ikagagaan ng kanyang sarili. Yun na nga yung maiintindihan ka ng iyong kausap. Ilan sa mga suki na naabutan ng mga operatiba kapos sa itinakdang R18 dahil ang mga binatilyong ito 15 at 17 taong gulang pa lang. Dinala ang mga naturang menor de edad sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, walang permiso sa kanilang tanggapan ng Sini Calamba, lalong-lalo na ang pagpapalabas ng mga pelikulang may malaswang tema.
tinanong namin yung registration, ano bang record ng Sine Calamba. At lumalabas sa aming saliksik na 2003 pa hindi sila nagre-rehistro. May pananagutan din daw sa batas ang may-ari ng inirereklamong sinihan na yan sa Laguna. Gaya ngayon na napatunayan na meron talagang nangyayaring mga ganyan dun sa lugar na yon, kaagad-agad ay dinadraft na namin talaga yung sulat at ihahain yan sa kanila na kailangan ipasara yan. Mr. Camacho, ano ho ang masasabi ninyo rito? Hindi sana ako na lang. Para hindi ko na tinotolerate yan eh. Hindi masara na lang, para hindi na ako maulit dito na iskandalo. Nakikita ko sa investigador yung mga hinuhuling sine, siyempre aware ako doon, takot ako doon, o baka ma-investigador tayo. Nagpaliwanag din ang may-ari sa mga sumbong na may nagaganap daw na kalaswahan sa loob ng kanyang sinihan. Mga nahuhuli ko, kinukunan ko pa ng picture yan para huwag na lang nilang gawin. Huwag na silang bumalik. Nakita mga picture ko para sila, kasi makagulit lang talaga eh. Iba pa nga dyan, mga nahudya, mga kaibigan na eh. Kaibigan na ng mga tauhan ko. Ako ito ngayon, para pamating. Hiningan na rin namin ng reaksyon ang reliyosong grupo tungkol sa mga nangyayari sa loob ng sinihan. Oo, nagulat ako in a sense na kasi hindi ko akalain rin na merong pangyayaring ganun daw, allegedly. Bilang isang pastor na nagagawain doon every Sunday, ay siyempre naging concern rin ako kasi naandun yung church every Sunday. At hindi ko kalain, parang ironical na meron palang pangyayaring ganun daw. Magsasampa naman ng formal na kaso ang mga otoridad dahil sa paglabag sa batas ng pamunuan ng Sine Calamba. Ang may-ari ay pwedeng maparusahan ng 6 na taon hanggang 10 taon. At yung mga dalawang nahuli naman na nagpe-perform ng sexual act sa loob ay pwedeng makasuhan ng pagkakulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Yung may-ari, kakasuhan natin sa paglabag ng Republic Act 7610. Yun ang pag walang bahala ang paglabag sa karapatan ng mga minor de edad. Susunod, mag-asawang happy together, partners in crime din. Si Magnobio na matagal ng bugaw sa Kutita.